Ngayon naman, ipapaliwanag ko kung paano gumagana ang isang Python program na kumukwenta ng factorial ng isang numero gamit ang recursive function. Iisa-isahin natin ang bawat variable, bawat condition, at bawat proseso para mas maintindihan natin kung paano umaandar ang program na ito. Ang def factorial, gumagawa tayo ng function na pangalan ay factorial. Ang parameter nitong n ang magiging input number na kukwentahin natin ng factorial. Bakit nga ba ganito? Ang 0 at 1 ay parehong 1 ayon sa mathematics. Ito ang tinatawag na base case recursion. Kapag tumama ang condition na ito, hihinto ang recursion at ibabalik ang value na 1. Ito naman yung recursive case. Ang recursion ay kapag tumatawag ang function sa sarili nito. Dito ibinabalik ng program ang value. Ito naman yung pagkuha ng input ng user. Dito, gumagamit tayo ng input para hingin ng numero mula sa user. Ang int naman po, ito naman yung ginagamit natin para siguraduhin na integer ang value na i-input natin. Ang value ay nakalagay sa variable na num. Ang num naman po, ito yung number na kukwentahin natin ng factorial. Pag-compute ng factorial, dito tinatawag ang function na factorial. Ang num ang input, ang balik na value ay ilalagay sa variable na result. Ang result naman, dito nakastore ang final computed factorial. Dito dinidisplay ang output. Dito ipinapakita ang final factorial sa user sa pamamagitan ng formatted string. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nag-work ang program. Sa program na ito, gumamit tayo ng recursive function upang makwenta ang factorial ng isang number. Mayroon itong base case para ihinto ang recursion at recursive case para ipagpatuloy ang computation. Kumuha tayo ng input mula sa user, pinaprocess sa function at ipinakita ang final factorial value.